Welcome to Tina Talks podcast produced by the Human Rights Development Organization. In this channel, we are going to talk about the reality of human rights. Ating alamin ang iba't ibang karanasan na maaaring naaayon o hindi naaayon sa karapatan ng bawat individual. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto kung ano nga ba ang karapat-dapat sa bawat isa sa atin. So, after the process, gaano ba muna yun kahaba yung process na yun? Pag pinag-usapan natin, years pa yan? And then, ano yung first step na ginawa mo pagkatapos mong matapos yung process na yun of healing? Ano yung unang-una mong ginawa? In terms of length, halos, I would say sa akin talaga parang 4 years nagproseso pa rin ako eh. Ganun siya kaitindi. Kasi syempre, marami kang ginagawa din na gusto mo talaga mag-empty. Yun naman ang pinaka-goal ko. Kasi I was given the chance to parang dive deep into the process. Hindi naman ako give up ko lahat eh. Hindi ako nagtrabaho, lumipat ako ng Palawan, nag-put up kami ng retreat center. So parang within the retreat center pa din, nag-heal ako at the same time, nagtatanggap kami ng mga tao din na almost actually the same din yung nangyayari. Iba-iba lang ang kulay ng buhok namin. Pero yun, hindi siya, grabe yung intensity nung first 1 year. Kasi dun mo talaga i-recall lahat eh. Lahat ng nangyari sa'yo, babalikan mo lahat. Especially, for example, binabalikan mo from 0 to 27 years old, marami yun. Tapos, maglilinger yung pinakahuli. So, marami siya. Hindi mo siya kailangang madaliin. In fact, kailangan mong bigyan ng oras yung healing process. Depende sa intensity ng trauma mo. So, sa akin, matagal din talaga. But ang maganda naman kasi, during the time that I was processing and I was healing, nagkaroon ng chance to put up a retreat center. So, in-embrace ko din siya. I gave up everything. I gave up my city life, my Manila life, and sinunod ko yung sinabi ng mother, na hanapin mo muna yung sarili mo. Na huwag ka munang bumalik sa dating situation kasi that won't help you, especially in your situation. So, I left Manila. I had an opportunity to co-found a healing center in Palawan. So, dito na nag-start yung, if I may, say, yun na yung Bahay Kalipay. Yes. Oo. So, I also had to change my name kasi, hahanapin, di ba? Maghahanapan eh, nasaan. Tapos, I also didn't want my family to see me kasi hindi ako yung dating anak nila eh. Hindi na ako, iba na. Ibang itsura ko, iba yung nangyayari sa akin. All I will receive from them would be pity and, iba yun, pwede pa nga akong sisihin, di ba? So, nag-iba ako ng pangalan. Hindi nila ako talaga nahanap. Hindi ako nahanap up until nag-present ako ng sarili ko na dito lang ako. So, you really consider, from Lisette to Daniel, you really consider yourself as a new person? Hindi na ikaw yung pinanganak? The first 2, 3, 4 years na change ko yung pangalan ko, ganun ang thinking ko kasi galit ako sa Lisette. Okay. Kasi naiinis ako bakit pinayagan ko mangyari yun sa akin. Ayoko nung pangalan na yun kasi it reminded me of the things that happened to me. So parang, gusto ko talaga siya kalimutan. Yun yung parang deep inside na nafe-feel ko na ayoko talaga eh. Kasi parang malas. Parang gano'n. In short, parang malas. Diba? May malas yung name. And I also believe that I had to choose another name that would really represent me. Ganon siya. Kasi, the name would always be there. Ikaw yan, identity mo yan talaga. So, ikaw yun, tatawagin kang ganon. So, tililingon ka, tapos alala mo, naku, yung Lisette nga, yun ang ibig sabihin nun, di ba? So, I changed my name. It was also a kind of process when I changed my name because I really waited kung ano talaga yung para sa akin na pangalan.
So, yun, yung parang lumabas yung Danio. Tapos, I had to, oh, Danio, maganda yun. Ano kayang ibig sabihin nun? So, I had to talk to the person na Danio, ang pangalan niya. I forgot na kung taga saan siya. Pero it's a Visayan term kasi for poetry. But it's also, nung tinanong ko siya, sabi niya, binigay siya it's a Datus name that's actually means courage and bravery. Yun, sabi ko, gusto ko yun. Gusto ko yun talaga. Kasi nawala yung courage, wala yung bravery. Tapos ito pa ang haharapin ko, I have to be courageous, I have to be brave. Kasi ang dami pang panahon na kailangan kong sagupain na sa path na to. So sabi ko, sige, yun ang pangalan ko. And then I adopted that name na Danio, and then I used my grandmother's surname. Okay. Kaya So, sa Arazola. Why put up a retreat, Bahay Kalipay? Bakit yun yung naging one of your first steps? Yung co-founder kasi ko ng Bahay Kalipay, he's also my healer. Parang siya talaga yung parang nanggaling sa isang isla dito sa Palawan. And he actually stayed there as a hermit for almost 2 years, just eating coconuts and bananas. So, ang dami niya rin pinagdaanan na naglinis din siya on his own, mag-isa. And then this hermit, si Pai Villarasa, naging healer siya eventually. Kasi parang he was gifted by this modality called inner dance, wherein ang ano nito, malalim tong process na to, or malalim tong inner dance na to. But, para just to simplify, when you do it, parang you will go to a meditative state that will parang encourage you to move. So, normally, pag meditation, non-movement yan or stillness. Pero itong inner dance, parang there's really a dancer within na mag-move talaga yung kamay mo. And that leads to purgation, to your realization, kasi your mind is in a different, hindi naman different realm, but nasa alpha state, nasa meditative state siya. So, nag-change siya ng waves, kumbaga. So, medyo marami, hindi ko na kailangan i-discuss kasi we know naman na now sa science, sa healing and science, pag minerge mo siya, may explanation na ang brainwaves, ang frequency, ang energy. So, hindi na siya bago ngayon. Dati ang hirap i-explain. Kasi parang, ano yan? Para kayong mga ulto or what. Kasi talagang makikita mo yung mga tao, nagsisigaw, nagpa-purge. Ngayon, marami lang ganyan. Ang dami na diba? Makita mo sa social media na lahat ng tao nag-express through movement, ng ganyan. Pero ito talaga, deeper siya. So, siya yung, na-receive niya yung gift na yon. So, he started sharing it. Kaya siya napunta sa convent na nandun din ako. Kasi nung after niya maging hermit siya, tapos umalis siya doon sa Kalipay Island. Kaya siya naging Bahay Kalipay, kasi Island Kalipay yung pinuntahan niya. Okay. So, pumunta siya, nag-start na siyang umikot. Napunta siya sa convent na nandun din ako nung one weekend. Dahil siya naman ang nagkasakit because of the pollution. Hindi siya sanay from the island na mag-isa, tapos biglang ang dami-daming tao. And then, you're trying to introduce something that they actually couldn't grasp. Kasi ikaw ang magbibigay ng interpretation nun. You give it a story. Kasi otherwise, ano yun, di ba? Yan lang ba yun? Ganun lang? Pumunta ka lang dun? But kasama na-involve dun yung food Kasama dun yung food, yung raw food, kasama dun yung realization, kasama dun yung emptiness, kasama dun yung talagang decision mo na gusto mong maglinis. So, yun. Sorry. Oo, may napipil ako. Okay. Oo. So, yun yung reason kung bakit nag-start na yung partnership na siya yung nag-help sa'yo? Siya yung nag-help sa akin. Siya nag-help sa mga kasama ko dun sa konbento. Siya nag-help sa mga may nuns, may priests. Tapos hanggang sa when he started going around Chipay, and then he said na, I'm gonna do healing retreat. So, lumasama lang kami para mga disipulo na talaga sumasama. Kasi we were all looking for healing and we already had a taste of that. Yes. So, parang effective siya. Kasi I came from the process ng mga madre. Na-realize ko na. Pero may stuckness pa rin. Parang,
may bigat pa din. Na-realize ko na siya, pero I need something na magpagaan naman ito kasi sinisisi ko na lang, yung sarili ko na ang tinitingnan ko. So, paano ito mangyayari? And inner dance helped me to purge. Talagang nilalabas mo. Wow, ganun. Yung talagang sigaw na walang, yung sigaw na, may napapanood ako. yung sigaw talaga na you won't mind to shout because you know that you're gonna heal. You won't mind being there 100%. Iiyak ka talaga na sobrang lakas at sobrang hahagulol ka kasi alam mo may heal ka after na sobrang ganda. Kasi hindi mo naman nagawa yun. Even when you were hurt or when the process of like abuse was happening, hindi mo naman nagawa talaga sumigaw or ano. Kasi parang ano ka na victim ka, di ba? So, parang you succumb to it. So, ganun yung parang nangyari. And then, yun na rin, yung parang sabi sa akin ni Pai, nung nandito na siya, tapos, sasama ba kayo? Sama ka ba? Do you wanna join me here in Palawan? Ang sabi niya na parang, you have to choose. Kasi hindi ka pwedeng nasa maligamgam na tubig all the time. The healing will happen if you are if you came from the cold part of yourself to the warmest part of yourself. Hindi ka pwede gumit na ngayon. Kasi kailangan mo tanggalin mo na lahat. Yan, dito ka muna sa dulo. Kasi kung sa gitna ka lang, ibig sabihin, lang yun, parang nag-deep ka lang sa, di ba? Parang, okay, both sides. Parang, dito ako, doon ako. Dito ako, dito. So, wala kang didesisyonan. Ganyan ka forever. Ganyan ka lang, titingnan mo yung mga anak mo, susundan mo sa school, magtatago ka, tapos babalik ka na naman, tapos may na-resolve ka pa. You have to choose. Wala naman talaga akong choice na kasi hindi ko na rin naman talaga makikita yung mga bata. I left them I ran away from the marriage. I left them. So I had to come to Palawan. I had to give up. I gave up my restaurant in Tutuman Mall. I gave up a lot of things. Cars, lahat talaga give up ko. As in, nagpumunta ako sa Palawan with just like, empty talaga siya. Empty. Oo. Yung pag-give up ko pa naman, wala na akong chance to sell. Talagang give up. Wala na. Bigla ka na lang. Oo. Yung talagang umabot sa punto na na wala akong pera. Umabot sa punto na, 100 pesos talagang laman ng ATM card ko. Which is part of your emptying yourself. Oo, yun. Magsa-start ka Pumunta kami dito, yung first bahay Kalipay, it was parang abandoned junkyard. It's a huge land, pero abandoned junkyard yung area ng house at ng garahe. So we had to clean it up ourselves. We had to purge even the place itself. Talagang everyday for 2 years nakakakuha ka pa rin ng diaper. Kaya doon mo makita na doon kami nag-dive into back to basic. Hindi pa nun mga zero waste. I didn't believe in like zero waste na term kasi nga yung zero waste na term, ang nangyari, you have to still buy things para magka-zero waste ka. Parang buy bottles na maganda, buy na gano'n, parang nagpagandahan. Sa amin yung advocacy namin is going back to basic. Whatever is there, use it. Garapon mo, gamitin mo. Lata mo, gamitin mo. Huwag kang magdala ng panibagong plastic. I-reuse mo lahat. Damit, tsinela, sapatos. Kung wala kang table, gamitin mo sahig. Ganon talaga yung going back to basic. And the point there was, ang pinakamasarap na nangyari sa akin kasi nabago yung perception ko na when you go back to basic, it doesn't mean you're giving up so many luxury, di ba? Yung luxury of things and all. Ina-appreciate mo kung ano lang nasa iyo sa harap mo. So, mahal or hindi mahal, pangit or hindi pangit, maganda siya or maayos siya or matino siya or dirty siya or hindi siya functional. Gawan mo ng paraan. Appreciate that in whatever is in front of you. Be grateful. Oo, yun talaga. Yung talagang nag-aayos ka ng ito lang. Hindi kayo I'm fearful of the future. Walang ganon. Dito ka lang doon talaga. Kasi darating ka sa point, ma'am, na like for example, may sakit ka, ma-appreciate mo yung makakatayo ka na hindi ka nahihilo. Di ba? Mas ma-appreciate mo yung small things. So, bakit ka darating pa sa ganung point before you try to appreciate those small things? So, that was the main focus of Bahay Kalipay, to let go and to accept and to appreciate and to find your truth. Find your truth, be authentic. You let go of all the things that doesn't serve you anymore. Yun yung namin, parang yun na kasi natutunan ko So, yun yung lumabas sa program. Ang lumabas din sa program is that ang daming realization ng
daming clarity that would emerge when you clean your food. When your diet is mostly plant-based. That's So why you're naging saying- raw food center siya. You're saying, ma'am, na para ma-maintain mo, since tapos ka na sa process, may acceptance ka na, may healing ka na, may rebirth na nangyari, to maintain that, dapat talaga yung lifestyle mo, including what you eat. Yeah. And your daily routine is Babaguhin mo talaga siya. Babaguhin. Yeah. Yun ang pinaka-advocacy. Kaya nga, meron pang bahay kalipay ngayon eh. However simple the operation We are actually in bahay kalipay right now. So, yun ang ginawa ko na yung food, isa yun sa pinaka-importanteng dapat mong alisin. At ang nagsabi sa akin noon mismo, yung mga nuns doon, yung mga progressive nuns. Kasi it's a vegetarian place eh. Nasabi nila na, syempre, the hurt that the animals were feeling by that time that they were butchered or they were treated, lahat naman yun mafe-feel mo din eh. Kasi, sila yun eh, na kinakain mo. Diba? Lalo na nung time na pinatay yung animal. May spike of fear yun and guilt. And that's what you are. And what you are having. Dan yun. So, mabigat talaga siya. And people won't realize this kasi hindi naman nila tinatry. Pero pag trinay mo to be, for example, raw vegan, like what we're doing, try it 7 days. And you'll know what we are talking about. Don't talk about na hindi mo siya kaya. And then say na hindi ka naniniwala dahil hindi mo siya trinay. Eh ako galing ako sa ganyan na lifestyle. I've tried everything. So, masasabi ko na may effect siya. Sobrang dami ng effect. Just imagine this one ha. Ito. I was already, sabi ko nga, diba, 2 years na every time I open my eyes, I would, the luha talaga will just pour out. Nag-raw food ako ng 100% for fruitarian pa noon. I was just eating mangoes. Kung ano yung nakikita ko sa labas na sa fruit stand, kukunin ko lang, kakainin ko. 24 hours pa lang nung kumakain ako ng raw food. The next day, pagmulat ko ng mata ko, I wasn't crying because of sadness. I was crying because of happiness. Pagmulat ko, sabi ko, ano nangyari? Parang nag-lighten yung, kasi nagme-meditate na ako, nagpe-pray na ako, nag-inner dance na ako, pero hindi ko pa siya nagkukuha. Pero nung nag-raw food ako, nag-lighten ako ng food ko, nawala. So sabi ko, oh my God. Tapos nataranta ako kasi I was so used to sadness na hindi ko alam ngayon ang paano ko itatanggapin na naluluha ako because of happiness. Yes. Bumabaliktad lahat, no? Ko, anong gagawin ko? Magme-meditate pa ba ako? Pupunta pa ba ako sa simbahan? Kasi hindi ko na alam kasi yung routine ko dati na 2 years, naka-design yun sa unhappiness, diba? Or sadness and fear and guilt. Doon siya kaya ako naluluha. Tapos pag naluha ako, magagawa na ako ng gagawin ko kasi para mawala yung luha, yung sadness na yun. Pero ngayon, paano to? Happiness to. So, yun ang funny part doon na parang sanay tayo. Sanay tayo sa comfort zone natin. Ang problema, ano yung comfort zone na yun? It can be an abusive relationship. It can be like total traumatic eventuality. Nandun ka lang, ayaw mo mag-decision. Diba? Nandun ka sa area na ina-abuse ka pa din. That's your comfort zone. Ginawa mo na siya. Doon ka na comfortable. Pag malis ka doon, mawawala ka. So, yun ang medyo kailangan nating makita. So, yun ang effect sa akin ng food. That's why na parang pagpunta ko sa Palawan, sige, juicing food. Wala akong alam, dear. Wala akong alam talaga sa kahit anong raw food or what. Basta alam ko, buko, raw food. Mag-juicing ako, raw food yun. Banana, raw food. Coconut milk, raw food. Cacao powder siguro, pag kinuha ko hindi naman siya luto. Kahit, hindi ko nga malaman, dun ako nag-start na mag-aral na kahit hilaw yan, prinoseso na yan. Yung processing niya is cooking itself or putting additives or putting preservatives. That's when I learned how to read labels. Doon ako, naging intuitive raw food chef ako na napilit ko yung sarili ko kasi wala naman akong choice. Alam ko na nakakatulong sa akin yung raw food. Bakit mag-stop ako? Di ba? So, hindi lang siya sa choosing kung ano yung pinapasok mo sa brain mo, but kung ano talaga ini-intake yung food Kinakain mo. Kasi marami namang studies na
nag-emotional eating tayo, di ba? So, even if you research on that. Stress eating. Yeah, yung stress eating. Di ba, pag sinabi mo na, you're eating chocolate and a lot of it because you feel empty of love. Diba? Magnesium kasi siya, Yes. diba? So, yun yung mga ano niya, yun yung mga parang kino-convert mo lang. Parang ang ginagawa mo, you look for food to para magkaroon ka ng superficial na sagot sa na-feel mo. Diba? Pag stress ka talagang ganyan. Pag may sakit ka, Food. oo, diba? Lalo na pag may sakit ka, yung parang tipong kailangan mo kumain. Pero actually kumakain ka dahil naaalala mo, yung family mo, namimiss mo lang sila. Kasi yung lola mo, pinapakain ka na ganito habang may sakit. Yes. So, but in reality, you don't actually need food, especially when you are ill and you are sick. Your body needs to cleanse. Kaya kami dito, kahit yung mga bata, hindi automatic yan. Ang maganda pa, kasi yung mga bata, I didn't even teach them. They were not taught not to eat when they're sick. But what they do, I don't want to eat. I just want to drink water. I just want to lie down. I just want to sleep. So, intuitively, alam na ng mga kung anong gagawin. Diba? So, yun naman yung maganda doon. Yun na kasi environment na kalalakihan. So, yun yung ginagawa namin sa Bible. The more you don't eat, the more that you will heal. The more that you lighten, the more that you lighten your diet, the more clarity you will have. And healing comes in. Ganun siya. Kasi, sa science naman, based on science, and you can all check this, digestion process takes a lot of energy. Digest ka ng digest, yung energy mo nadideplete sa kaka-digest. Kain ka ng kain, so the digestion system mo, nauubos yung energy mo. So, why is it? Lahat ng mechanism gumagalaw sa so, ano na yung mapupunta sa ibang process? Sa healing, sa renewal ng kahit ano, 'di ba? Or even sa mind mo, parang wala nang energy doon nandito lahat sa tiyan. Nandito lahat sa tiyan, na tipong pag inisip mo naman, oo nga no, baliktad na ngayon. Sabi nila you have to eat food to have energy, but nowadays you have to eat food. When you are eating food, that's when you feel lethargic. And it depends sa food pa na kinakain mo. So parang doon ka nangihina. Iba din yung process doon Oo, doon ka nangihina tuloy. Bakit ganun? Kailangan mo mag-siesta. Pag kumakain ka, ubusan ka ng oras. Yun nga, kasi ang ano pa niyan, yung food natin 10 years ago, lalo na 50 years ago, maayos pa yung soil. Yeah. The soil has a lot of nutrients. Depleted ang soil because of the chemicals na ginagamit. So now, if you're eating tomato, yung tomato niya natin ngayon, iba sa tomato dati. True. Diba? Yung sinasabi nila, ito nakakaganda to ng kutis. O ganda nga ng kutis ng mga ancestors natin, pero tayo hindi talaga kasi wala na nga depleted na siya. May mga chemicals may mga chemicals na. Yes. Yun. So, doon kaya kami nagkaroon ng focus on food, on holistic approach. Kasi, kaya kami nagkaroon ng parang partnership with farmers, nandun talaga nagre-revolve yung buhay ko, o buhay namin, na hindi na siya matatanggal. Kasi, yun, doon ko nakuha yung healing Diba? So, come to think of it, hindi mo kailangan bilangin kung ilang taon ka mag-heal. Kasi, everyday, nagpa-process tayo. Everyday, may dumadating na problema. Everyday, may issue na lumalabas na galing sa iba na kailangan mong either tanggapin, i-process din, isipin din. So, laging meron. Laging meron siya. So, you have to complete, or not even complete, you have to have a number of tools for you to use to either recover, replenish, yung resistance mo talaga. Kailangan mo. And also support system, a community that would help you heal. Diba? So your experience now turned into a very inspiring story. Paano mo ma-encourage yung mga tao, ma'am, na to move forward, to have also a renewal and rebirth na kanilang buhay, lalo na ngayong 2025? Sa akin, right now, as in ngayon, halimbawa ako, kung pipikit ako, magre-reassess ako.
You reassess. Have like a 5 minutes of reassessment, or maybe like look for someone to talk to, or go to your counselor, go to your community, go to a church, go for a retreat. Find time for yourself to reassess and reflect. Importante yun eh. And when you've written down na eto ako the past years, may realization na papasok. And that's when the action will show itself, di ba? Kasi intention naman lahat eh. Sabi nila 70% intention, 30% action. Yes. That would give you 100% of renewed and reassessed life. Kumbaga. Ganun siya. So, put that, we owe that to ourselves na ano yun. Then after a while, huwag ka na mag-once a year lang na reassessment. Every day. Diba? Assess yourself. Assess yourself every day. Make it a habit. Yun ang magandang hobby eh. Reassessment. Yung parang talagang every day. The moment na ma-feel mo na may mali ka, upgrade ka agad. Sorry agad self. Hindi ka naman answerable sa iba eh. Answerable ka sa'yo. Diba? The God within you and the God that you will meet later on. Or nandiyan lang siya. Whoever your God is. Parang ganon, diba? So, yun ang maganda na when you make it as a new habit. Na, siguro lang, mag-self-reflect ka. Yun ang maganda kasi. Yun na ako, dun ko nakikita, I want the people around me, ang gusto ko, yung mga nagsa-self-reflect. Yung nagsa-self-reassess. Yung talagang makikita mo sa sarili nila na alam nilang, iniisip nila kung ano yung ginawa nila, kung tama o mali. Kasi doon papasok yung forgiveness. Maiintindihan mo kasi ganun ka din naman eh. Diba? Nagkakamali tayo. Pero yung mali na hindi mo na-realize, yun ang masama. Yung mali na nakikita mo na na-realize kahit konti. Lagi kang may self-check. Yes. Humility to accept. Oo, yun. So yun yung parang, ay, ang sarap makasama nito. Kaya tayo magkasama. Diba? Kasi parang, okay, ganun yun.